Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw na po ngayon ng Martes. Masayang Martes sa inyo lahat. Masayang Martes. Kuya Benny. Masayang Martes sa ating pong mga tagapanood at naway lagi pong masagana ang ating pong mamamayan. Ayan, sa Quezon City, Maambon. Maambon na. Maambon. Yes. Ayaw ko lang sa ibang lugar. Pero kanina pa po, tanghali ay napaka makulimlim at nagsasalimbay ng kulog at kidlat. Diba? Kaya't medyo wag pong kalilimutang dalhin ang ating payong Yan. at protection, Oho. kapote. Dito mo mapapansin, Kuya Ben, yung maawa ka doon sa mga rider, yung sa mga fast Yung mga food, nagmumotor, yung mga, diba? yung mga rider na nagdi-deliver ng ating mga pagkain. At saka yung mga motorcycle taxi. Yung kayo ng umaga, init-init ng katawan, pagdating na ganitong oras, biglang mababasa, naku po. Talaga magkakasakit ka niya. Oho. Kung mahina-hina ang katawan mo dyan, gugupo ka ng sakit niyan. Ano ha? Ang mga baka malungkot pa dyan, yung trangkaso. Yun bang bababa ang immune system mo? Ay, nako. Ikaw pa, Kuya Benny, meron ka, multivitamins araw-araw? Mayroon. Ganon. Meron pa tayong probiotic. Ayun, dapat kasi. Kailangan kumpletong gamot. Bawal po ang magkasakit. Sa panahong ito talaga, no? Pero alam mo pansinin mo Oho. ito'y ano lang, para lang bigyan ng pansin yung mga kasama natin na talagang ibinuhos na ang buhay nila sa pagtatrabaho Oo, para naman. sa kanilang mahal sa buhay. Pero ang nakalimutan nila ay pahalagahan ang kanilang sariling kalusugan Yan. para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Iniisip lagi, para sa pamilya ko to, para sa Oo. mga anak ko to, no? Yes, oo. Oo. Alam niyo po, kapag pinangalagaan niyo ang inyong kalusugan at hindi po kayo nagkasakit, abay yun po ang nagbibigay ng seguridad Yan. sa inyong mga anak na magkakaroon ng magandang kinabukasan. Yan ang dapat natin Oo. ma-realize. Pero Oo. kapag kayo po nagsumikap Oo. at kumayod ng halos lagpas pang 12 oras pa nga yung iba Inabuso mo yung katawan mo. inabuso mo yung katawan Ayan, mo, oo. abay lumipas lang po ilang taon, yun pong kinita nyo ay 2 o 10 doble pa niyan ang gagastusin nyo sa ospital. Baka abunado ka pa dyan. Abunado ka pa dyan. no? Kaya kung meron po, magagawa natin, no? Yung maliit na pera, magtabi tayo para po sa kalusugan natin. Multivitamins. Importante yan. Yan Vitamin lang. C. Well, ano na yan? Bonus na kapag may probiotics pa, no? Yes. Ayan, Dahil tayo medyo, siyempre, may mga taong mahina talaga ang katawan at kailangan ng nagkakaedad tulong ng gamot. Totoo. Tsaka nagkakaedad na rin tayo. Yes. Sa polusyon, sa kinakain, sa iniinom, Kuya Benny. Talagang ano ganyan. na ako, 32 years old na ako ngayon. Oo nga, halos pagkasintanda. 33 ako eh. Hindi ko kami nagsisermon ha. Ito po, ano lang, kumbaga paalala. Pampagising lang po. Ito po yung mga bagay-bagay na araw-araw na sinasabi ng ating mga magulang at ng ating mga mahal sa buhay, pero hindi natin nabibigyan ng pansin. Yan. Dito sa Ganang Mamamayan, papansinin natin ito. Yan. Para mo na rin nakikinig nito yung mga construction worker, yung init ng panahon, yung humidity, no? Yes. Tapos biglang bubuhos ang ulan, yun pang gusto mong sumilong, hindi mo magawang sumilong kasi pakyawan yung kontrata mo. Oo, Diba? kailangan madaliin. Kailangan tapusin eh. Ay, nako. Baka pag inabuso po natin ang katawan, mauna humatapos ang buhay natin. Wag naman. Oo, wag naman. Wag naman po, ha? Wag naman. Yun po, ang ating laging paalala. Wag niyo pong gawing biro yan. Kung malakas ang katawan natin, kinakaya pa, okay lang ho. Pero habang nagkakaedad tayo, aminin natin na totoo, humihina din ang katawan natin. Yes, bilang lalo mga tao. na yung ating immune system. Yan. Oho. Wala tayong panlaban Oho. sa sakit. Totoo. Ayan. Pahapiyaw lamang po yan, pero pampagising. Sa baka Pampagising. nakakalimot. Yung iba naman hindi. Ito naman, ito pinaka-importante ito. Sa ating mga tagapanood naman na nasa ibayong dagat. Yan. No? Abay, Nelson! talagang, Nelson! Parinig ba kay Nelson? Parinig natin kay Nelson. Kapag kayo'y nasa ibayong dagat, Oo. pangalagaan nyo ang inyong kalusugan. Ba? Noodles lang ng noodles ang kinakain. Para lang makaipon, no? Makaipon at maipadala sa pamilya yung kinikita, yung kanilang sweldo. Ganun ba? Noodles na lang ang kinakain araw-araw. Oho. Base po sa nakikita
ng ating mga OFW, no? Oho. Mukhang iba na yung nagiging sakit ng mga OFWs dahil parang Kidney failure ba yan o ano? merong ganoon, Oho. merong cancer. Ganon. Kasi puro preservatives ito eh. Oho. 'Di ba? At syempre, yung puro noodles ka, wala nang sustansya pumapasok sa iyong katawan. Ayun. At yun, matapos nga naman yung pagtatrabaho sa abroad, Oo. no? Nagkasakit, uwi sa Pilipinas, Nako. aba yung buong naipon sa abroad, yun pa ang Pero gagastusin di niya sa ba ospital. sa Korea, Japan, China, di ba yun ang mga staple food nila sa harip na kanin? Noodles? Well, hindi. Hindi ba ganyan? Hindi ganoon, hindi ganoon. Ganun Kumbaga, ba? yan kumbaga snack yan eh. Oho. O sa atin, ang trato natin sa noodles, Oho. lalo't na't may sabaw, Nako, ulam yun, ulam. Ulam yun. No? Oo. Pero sa kanila, hindi snack yun. Ah, Kapag kung mga okay. pabatid, gutom lamang. Okay. Pero hindi yun yung tinatawag na staple food nila. Oho. Hindi yun yung main. Oho. Diba? Akala ko pa naman, kapag ikaw ay nasa Japan, nasa South Korea, nasa China, di ba usually paganda, pasarapan ng luto Gaya ng sa noodles Japan, yan yung eh. seafood noodles yan. Yan, ako. Hindi yun. Ang Ganun sinasabi pala. natin, merong noodles na niluluto Oho. na maayos, Oho. na maganda rin yung ingredients, lalo na yung yung hand-pulled noodles. Yung ginagawa sa harapan mo, yes. Yung hinihilang ganon. Oo. Well, kita natin, harina, Oo. yan, kukunting preservatives yan. Oo. Ang sinasabi natin dito na nakasisira ng katawan ng ating mga kababayan, yung instant noodles. Ay, ganun Yung pala. no? instant, nabubuhusan mo lang na mainit na tubig. Oho, talo na. Talo na. Oho. Laban na. Nako. Oo. So, wag masyadong magtipid, pangalagaan din ng inyong katawan, at wag masyadong masipag para ho sa inyong kalusugan. Pero kung paminsan-minsan naman, okay lang yun. Paminsan-minsan okay. no, Yung pamatid gutom yan. Oo. Di ba kasi tayo mga Pilipino, padalhan mo nga ako ng masarap ang noodles dyan eh. Magpadala ka sa balikbayan, punuin mo ng noodles, ano? Oo. Kaya pagdating sa Pilipino, uy, wow, sarap nito. Lalo na yung seafood noodles nga, yung Oo, galing malasa, Japan. malasa, Oo, no? malasang-malasa. Pero yung lasang yan ay puro preservatives. Yun. Di sige po. Sige po. Merienda tayong pansit. Biglang nagutom no? Merienda tayong pansit. Oo, Ay, sandwich, nako. sandwich lang yung binigay. Eto na, Kuya Benny. May bago ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Ganon. At sino siya? Mamaya po. Mamaya, hintayin nyo lang. Ayaw pang kumpirmahin. Ayaw pa. kumpirmahin. Oo, hintayin natin makumpirma. Oo. Kasi ngayon, ang sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, dalawa na lang ang kanilang pinagpipilian. Yan. Dalawa. Ang kanyang ate, Pia Cayetano, o ang kanyang manong, Dante Marcoleta. Ayun. Oho. Titignan daw nila kung sino ang magiging karapat-dapat na chairman at hahawak ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Yan. So, ibig sabihin, ay papalitan talaga si Senator Ping. Oo. Ganun ba? Ganun talaga. Kasi minorya na sila eh. Wala bang chairman ng Blue Ribbon na galing sa minority? Ay, wala. Talagang chairman Wala. yan, majority Yes. talaga. Meron mang nagiging chairman, ang minority, iyan yung tinatawag na mga minor committees. Ayun. Hindi yung, kumbaga, yung mga major committees kasi, yan yung kailangang hawak talaga ng mayorya eh. Oo. So, bagamat kahapon, nabanggit na natin ang mga chairman ng bawat komite na kasapi po ng majority, pero wala pa yung sa part ng minority. Pero ang head ng minority, automatic member naman Yes. ng mga komite na yan. Yan. Hindi naman, Parang ganun, no? Automatic member. Automatic member, yes. Yan. Pero pinakamabuti, pumunta muna tayo ng Malacanang. Oho. Tinanggap na po nila ang pagiging chairman ng Blue Ribbon. Red Ribbon. Red Ribbon. Cake po ang pinadala sa Malacanang. Live po ito. Press briefing ba ito ni Auntie Claire? Ayun. Panoorin nga po natin. Baka may mga... Ha? He was waiting for them. Sige, panoorin natin. Sige, panoorin natin ito There was sa no, briefing sa Malacanang. that's not a gunfire. Okay? He was waiting. The instructions were, do not engage. Agent Ledesma ba? Ledesma ba yung... Sino yung... Ano? De Leon. De Leon was in retreat. He was waiting. He was waiting. For
Forward a little. Forward a little. Forward. There. Then that was after the exchange. That was after the cover fire. He looked behind if there was anyone following him, and they both retreated towards the canteen. Okay. Back. This place, tandaan nyo, back. Back. Rewind. Rewind. Dun sa former slide, not that one. Former slide. Sige, play mo yan. Ito yung makikita natin. That CCTV video is placed, the area is beyond this place. Okay, next. To further explain, play mo to. Play this video. Uy, nakorap na. Conspiracy na to. Play. This video is owned by the Senate, so we requested this video, and meron din tayo. Yung area dito na yan, and then this is the boundary, may pinto. Beyond that is yung second floor. Nandyan yung mga OSAA personnel, including the Marines and Police. Nag-briefing nakita ko si PNP Chief Natates. Yes. Pero kayo na, nagsasalita din si Secretary John Vic Remulla. Yes, at kasama si Balikan natin. Yusek Claire Castro. Sige. Balik tayo. Okay. Up. Take note, nakababa yung baril niya. Muzzle down. This is an NBI agent when he was being accosted and or being challenged by General General Aplaska. Okay, next slide. Next slide. Okay, this is the video footage also owned by the Senate. If you are inside the building at the second floor, that one is Jemel Ledesma, sir. OSAA personnel, yung unang-una. So, pause. If you can see, pause please. Pause. If you can see, the certain Mr. Ledesma, member of the OSAA, was peeking through the window. Sumilip siya. Sumilip siya dyan. Rewind nyo na konti, 5 seconds. Rewind na konti, 5 seconds. And there he is, stop, go, and look. He bent down, and he was peeking through the window kung sino on the dawn. So clearly he saw that there was one person in the premises. Okay, go continue. Stop. Where is Mr. Aplaska dito? Aplaska, the one being held by... The one being accosted, held by the back? Yes, sir. That is General Aplaska. Okay. Being accosted, held by the back? Yes, sir. That is General Aplaska. Okay, watch this. Holding a long firearm. He was holding a Scorpion CZ 9mm pistol carbine. Okay. Further, go. He opened the door. Opened the door. Asked. At that point, I think he was asking. And at that point, the NBI agent was retreating. At there, stop. You could see that suddenly the reactions of the Marines were in ready position.
We assumed that this is the first time shots were fired by General Plaska. Continue. They closed the door. Continue. The office to the right is the office of Senator Ligarda. She was not there at that time. In a few seconds, mamamatay ang ilaw. There. They turned off the lights. The emergency lights went on. There. Emergency lights goes on in a few seconds. But there you could see the muzzle fire from the left. 1, 2, go play. Plaska went out. Okay, continue. Continue. Then he came back. Continue. You could see muzzle fire. Plaska pointed the gun towards the window and tried to discharge the firearm. However, the gun jammed. He tried again, the gun jammed, and then his aide fixed the gun for him. Continue. After which, he discharged the firearm again. Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them. Okay? After the last fire, this one of the 40 caliber, sinong agent ba to? He one last fire? Montilla. Montilla, sir. Okay, they retreated. Okay? So, this is the retreat. Ito, 2 minutes and 20 seconds. 2 minutes 30. 3 minutes 20. Okay, from all available video footage, from the time the door was opened and the first shots were fired until the last shot was fired, it took all of 3 minutes and 20 seconds. So you can see them here in retreat. The Marines are still holding steady in formation. Ito yung before. Entry pa to. Entry pa pala to. Entry pala to. Another footage. This is another footage. There, the press was held back, but they could see. Yung office ni Ligarde yata sa tabi, di ba? Yeah. Office ba ni Ligarde sa tabi niya? Yung dulo eh. Or just around the corner. Okay? Saan ka nakakita ng may shootout sa bay? Ganyan. Okay? So, nung Retreat. nag-withdraw na sila, yan yung, Retreat, take note of the time. because the first shot was heard already.
Retreat ito. Forward, please. Forward. Next slide. Here is the picture of the NBI agents regrouping. This is footage from Channel 5. Okay, I arrived there approximately 8:35, after which I met with the senators and I gave instructions for the PNP to do mopping up operations, clearing operations in case we did not know the nature of the incident yet. Yet I instructed them to mop up the building to see if there are any unwanted persons in the area. Yan, Now, Kuya Benny, ha? there was a report of, maybe we'll show it later, of a tactical bag being left at the scene. It was the bag of the NBI agent who was guarding that door. It was retrieved by a certain Masaya. Mr. Masaya, and his job was simply to retrieve the bag. He was not armed. He had identification with him, but he was arrested because at the fog of war, you were not sure of what his role was. So here is Zian Ambrosio, who was embedded into the operation by accident. She was not invited, it was by accident. It's okay. Until now, I was in the premises. It was not clear to us what was happening. Okay. Now, shortly thereafter, forward it. Next slide. Okay, General, please explain the cartridges that are found. Those are the documented CCTV videos, and of course, after the clearing operation, including the clearing of the bag that was left dun sa veranda kanina, SOCO operations were conducted. And during the SOCO operations, material to that is, of course, there was a discharge of firearm or shooting incident. We need to get pieces of evidence, particularly the fired cartridges. So in total, we have the SOCO recovered 44 fired cartridges. Particularly, merong 5.56 na na-recover doon sa veranda area outside, actually going to the garden in front of the canteen. Doon sa area na pinag-withdrawhan ni This was consistent upon the agent who fired cover fire on his retreat as he was being fired upon by as the fire was being directed to him by the OSAA. Ayun yung 5.56 na cartridges na nahanap. The others, General? Yes. As well as doon sa outdoor yon, 5 pieces 5.56. Okay, and another outdoor dito sa may walkway kung saan nagkumpulan kanina yung mga NBI, there are 3 9mm part cartridges. Okay, we have recovered also 5 metallic fragments and as well as 3 lead core dun sa outdoor na yon, but this is
hindi ma-recognize ang ating ballistics. Okay? We have also dun sa loob ng Senate before exiting yung exit door, there are 9 pieces caliber 40 fired cartridges as well as 27 9mm fired cartridge and 1 live ammo. Live ammo, meaning nalaglag na ammunition ng 9mm. Aside from that, may nakita tayong bullet hole on the door, the window, and the direction of the bullet that hold that door and the window is coming from inside, going outside. So, 6 dun sa pinto, through and through, and 1 was stuck on the door jamb, and several bullet holes dun sa window. And so, on the outside, wala tayong makikitang bullet hole going inside the building. Okay, so, and per our ballistics examination, those 44 fired cartridges came from four firearms. So, meaning, meron tayong 4 na shooter. And this 4 shooter ay identified to be Montilla of the OSAA and Ledesma of the OSAA, and the warning shots made by Agent Francisco of the NBI. They were 556 when they were cover fire, not warning shots. Okay. Cover fire on retreat, yung 556. As you can see, yung baril ni Charlie Dumlao Montilla. is identified. Yung kay Ledesma is identified. Police Major, retired Police Major Aplaska was asked to appear today to the CIDG to turn over his firearms, but he refused to appear and gave an excuse. He was supposed to turn over his firearm so that we can run the ballistics, but he did not appear to the CIDG for the information. Okay. So we have fully accounted the empty shells except for the 23 empty shells. Okay, yung 23 empty shells na yun ay fired from 1 firearm. To take note, the discharged fragments from from firearm numbers 1, 2, and 4 were accounted for. The 23 other bullets are not identified with any of the 3 guns presented. We asked General Aplaska to appear to submit his firearm, but he did not appear. Okay. Take note of the report, our report, the SOCO report, that the entry or there's no bullet hole going inside the Senate. Okay, next. Okay, so those were the records of investigation that we will be sending to the Department of Justice for their appreciation. And now, There is one more video that occurred at 2:30 a.m. Amidst all the confusion, one more video, please. The last video. So we had been doing clearing up operations. To clear that area took us several hours, but at approximately 2:30, please play the video. Loading daw po, sir. Okay, it's loading. Give us 1 minute.
remember, please be reminded that General Bato de la Rosa was declared under protective custody of the Senate, as attested to by the Senate President Alan Peter Cayetano. That means they take full responsibility over his custody. Next. Give us 1 minute. Ayan, mga kababayan, yung narinig niyo pong briefing na yun ay sa Malacanang, Kuya Benny, ha? Yes. Sa kabatiran na po, lalo sa mga nakasubaybay sa pamamagitan ng Radyo Agila. Kasi baka narinig, wala silang gano'n narinig, may mga dead Wala air. sila ano? nakikita. At, Opo. ngayon po ay hinahanap lang po yung video na yung malamang dito ipakikita yung video nung palabas naman ng Senate. O, paglabas si yan. Senator Bato de la Rosa. Yung kayo na po, ipinakikita Ayan, nila ayan na. yung mga Ito video. na. Oho. Oho. Ngayon pinakikita naman yung video na kung saan nangyari yung kwentro. No? Oh. Yan, hinahanap pa po. Ayun. Kanina po, ang ipinakitang video ay yung naganap na putukan sa loob ng Senado. At dito, batay nga sa nakita nila, tila yata ang putok ng baril galing lahat sa Senado, palabas. Di ba? Wala daw Papasok. entry point. Galing sa labas ng Senado, papasok. Ibig sabihin, yung putok na galing sa ganti ng NBI. Pero may mga statement naman na talagang nagpaputok rin yung NBI, ano? Yes, May nagpaputok din ng NBI. Mismong yung NBI agent naman na nagsabi na Oo. pinutukan siya, pinutukan ko Gumanti rin. din siya ng putok. Oo. Ngayon po, ang inaabangan na meron pa rin last video na ipakikita. Baka ito nga sinasabi mo, baka ito yung video ng paglabas ni Senador Bato de la Rosa sa premises ng Senado. Yes, Ito na. yes. Yan, pakinggan natin. Sandali lang, Balikan natin This ang is the Malacanang. picture of the vehicle leaving a Fortuner that belongs to Senator Robin Hood Padilla. This is the picture of Bato during all the chaos. But the last video, the next video please. The last video. Next one. Next one. Next video please. Next. That is them getting away. Next video please. Next one. Next slide. Yung okay, we'll take questions first while we're waiting for the video. Okay, Ivan Mayrina, GMA 7. Yan na po, mga kabayan. Kasi bagay, aminado naman si Senador Robin Padilla na yung nakunan ng video na Fortuner ay kanya. Ay kanya. Pero Yes. hindi niya kinukumpirma na nakasakay doon si nakasakay Bato. doon. Yes. Na-interview siya din sa isang newscast na panggabi. At sabi niya, ito ho kasi iniimbestigahan na, ipaliliwanag niya doon sa proper investigation kung talaga bang isinama niya sa loob ng sasakyan si Senador Bato de la Rosa nung siya ay lumabas Yes. doon sa premises ng Senado. Ayun. Yun po. So ano ang ano sa tingin mo, kaya bakit ito iniharap ng PNP, DILG sa Malacanang press corps, Kuya Benny? Ano ang nakikita mo gusto nilang patunayan dito? Well, ang gustong patunayan dito ay yung nangyaring enkwentro na nagsasabing hindi under attack ang Senado. Yun ang naisipakita rito. Oho. At ang naisipakita rito ay sila pa yung inatake. Parang ganun yung dating nung pagkakapaliwanag. So, but again, base naman sa sarili nating pananaw, yung koordinasyon, Yan. yung proper coordination na nagkulang dito kung kaya't nagkaroon ng ganyang enkwentro. Tsaka aminado naman ata si General Plasca na talaga siya una nagpaputok eh. 'Di ba? Wala naman na niyang pagdududa doon. Pero yun bang call niya na siya ay magpaputok?
mali ba yun? Kaya niya ba i-justify yun? Oo, sapagkat sa tansya niya, call niya yun, no? Bilang siyang, again, sabi nga si Sergeant at Arms, Ay, chief security. ng buong Senado. Yes. Para protektahan po yung institusyon, protektahan yung mga mambabatas, at protektahan din po yung mga tao na sa loob. Yes. Di ba? Yun ang sitwasyon dyan. No? So, now, ang ating nakikita rito is, of course, gaya niyan, ang sinasabi nga, identified na yung mga bala, Oo. yung mahigit 20 na lang na sinasabi, na iisang baril lang ang pinanggalingan. Yun. Yun ang hinihintay nila. Ang na hinihina lang kay General Galing kay Aplasca. oo. Yes. Ano ba yung gamit niya? Parang, ano ba yun, 9mm na may ano, no? Na, machine gun. Machine gun. Oh, kasi di ba yung 9mm ngayon, although ano yan, nilalagyan ng ano yan, di ba, ng damit? Hindi. Yung Ronnie, ang tawagin doon. Ronnie. Ronnie, na yung 9mm, Oo. lalagyan lang ng parang shell niya sa labas, no? parang Magmumukha na siyang machine gun parang din. machine gun, Yeah, yun. pero nagmumukha siyang machine gun dahil sa likod, nilalagyan ng full auto na switch. Ano sabihin? Talagang yung putok niya, putok na machine gun na rin. Kaya parang ang lakas ng Yes, dating. kaya ganun din. Parang machine gun na rin hawak mo. Pero originally, 9mm yun. 9mm yun. 9mm. Na yung 9mm lang, Glock. Ayun. Ako kasi hindi ako mahilig gano'n sa baril, no? Ang alam ko lang kasi yung putok. Pagka sinabi mo yan ang putok, alam ko kung anong baril yun. Oo. Pero kung yung klase ng baril, hindi ko sabihin yung... meron kasi ako nakikita ngayon, 9mm bakit lumaba? Yung pala, parang nilalagyan ng case. Nilalagyan lang ng Ronin casing. ba tawag doon? Yeah, Ronnie. Ronnie Puno. Ganun. Ronnie Puno. Ayun. Kasi, ayun nga, sa ating mga kababayan, nag-jump pa yung baril ni Aplasca, no? Parang dalawang beses nag-jump, eh. Mukhang nakalagay lang sa kaha de Cabra lagi yun at hindi nagagamit. Hindi yata sanay na iputok yung baril na yun, ano? Ayun. Anyway, mamaya tuloy natin ang ating talakayan. Kayo ho ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Nako, panoorin natin ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga
Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na oh. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na ho tayo sa Always Panalo. Yan po ang Pure Gold. Mababa po ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. Meron din pong Pure Gold mobile app para po naman sa mga ayaw lumabas. Pwede rin pong mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Ayun po. At mahigit 50 taon na nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisa po ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Yan po ang Salem Bed, hari ng tibay. Ayun. Pangalawang araw ng sesyon sa Senado. Kuya Benny, Tuesday ngayon eh. Medyo, medyo mukhang tumitining. Ganon. O, yung tumitigas yung upuan. Ano ba? Ibig sabihin, Kasi mukhang mapipila yung... tumatatag ba si... Tumatatag ng konti. Ayun, no? Dahil kahapon base nga naman sa pahayag ng mga netizens, Oo. mukhang mababali yung isang paa ng silya. Lalo na nung tumayo yung dalawang nag-abstain, no? Yun nung At Senator Mig sinabing Zubiri. sama na sila sa minorya. Yun, no? Biglang tumutok ang marami. Kasi nung pagtayo nila, ano ba ito? Inaabangan nila kung sasama ba sa kasalukuyang mayorya. Pero hindi po. Yung dalawa, Senator Mig Zubiri at Senator J.B. Ercito, ay nagpasya po sa kanilang mga sarili na sasama na sa minorya. Yun, Yes. sa minorya na. At ang nangyari nga ay naging 11-13. 11 minority at 13 po ang majority. Majority. Oho. Well, ngayon, yun nga yung sinasabi natin at pinapaliwanag na kapag ikaw ang magte-take over, kailangan mong ma-produce yung 13. Yan. Hindi yung ikaw yung nakaupo. Kasi majority ka no? Oo. Di ba? Yung nakaupo, hindi nila kailangan patunayan yung tracing numero. Oho. Ang kailangan yung papasok. Yan. Kung sakaling papalitan. Kung makakakuha sila ng bagong majority. Yes. Yan. Yan. Pwede ba natin marinig ang boses? Meron ba tayo yan? Mga boses nung dalawa? Senator JB at saka Senator Mig Zubiri? Mig Zubiri. Oo. Para nang sa ganun makaliskisan ng ating mga kababayan. Di ba? Kumbaga sa manok yan, pinipisil-pisil. Kakaliskisan nila. Dahil pinaliwanag nila Yun na nga. Oo. Kung bakit sila papanig sa minorya. Yan. Ano, ha? Senator Mig Zubiri po, ay last time ngayon. Tapos ang term niya. Hindi siya tatakbo sa 2028 bilang senador. Yes. Pero ang balita, para naghahanda ata siya na palitan yung kasalukuyan nilang congressman, representante. So pwede siyang tumakbo bilang mababatas doon sa kanilang distrito. Hindi ko lang alam, mukhang meron siya isang kamag-anak close sa kanya na patatakbuhin namang senador. Yan. Senator JB naman po ay re-electionist sa darating na 2028. Siya po ay tatakbo sa ikalawang termino niya bilang senador sa 2028. Pero maugong Na merong term extension na niluluto. Oo nga, yun ang bago mamaya. Pag-usapan natin mamaya. No? Kasi biglang may lumutang na ganyang angulo daw. No? Yung Constituent Assembly. Kung hindi nagkapalitan ng leadership, Yes. mukhang Yun ang direksyon. meron daw atang kasunduan yung dalawang kapulungan. Yes. Yan yung isiniwalat ng dating ambassador ba ng tawag natin dyan? Or consul sa Taiwan na si Lito Banayo. At ang kanyang sinabi ay nagkaroon nga raw ng pagpupulong sa pagitan ng lower house. Oo. Kay Speaker Boji daw, tsaka kay Senate President Tito Soto. President Tito Soto. Nung hindi pa siya napapaltan. Yes. At pinag-uusapan na nga itong Constituent Assembly. At mukhang yun daw ang napagkasunduan. Ginawa daw yung pagpupulong dyan sa isang casino hotel na nakaharap sa Manila Bay. Sa Manila Bay, yes. Ano ba yan? Solare? Marami. Solare. Maraming hotel yan. Marami. Okada. May mga casino Meron din. Oo. Oo nga pala. No? Pero yun nga. Pero again, mukhang mapupurnada yung plano na yon. Yes. Maliban na lang. Baka. Hindi naman sa mapupurnada, kundi medyo magkakaroon ng konting balakid dahil nga sa pagpapalit ng
pinuno ng Senado ngayon. Okay? But again, merong ganitong, kailangan lang malaman ng taong bayan na merong ganitong agam-agam na lumalabas. Gano'n kayo katotoo yun, ano? Paano kayo natin gagraduhan yun? Na meron palang ganong plano na i-extend ang mga termino ang nila? sinasabi nga nila, malaki ang posibilidad na maging matagumpay itong planong Constituent Assembly na ito. Dahil una, sasang-ayunan nito ng mga last termer. Dahil base sa napag-usapan, umano, ay magkakaroon ng term extension yung mga matatapos sa 2028 ng 3 taon pa. Kasi, alam mo, meron din ganyan mga plano dati, pero lagi ang kasama sa isang batas na pinapanukala, hindi pakikinabangan ng mga nakaupo. Di ba? Usually ganun eh. Halimbawa, kung tayo mga nakaupo ngayon mababatas, hindi tayo makikinabang, kundi ang makikinabang yung susunod sa termino, susunod na termino. Pero ito talagang as in term extension daw eh, no? Yung mga kasalukuyan nakaupo ngayon eh. Parang ang sinasabi nila rito, kaya term extension, para mabuo ng maayos. Yun ang plano. Pag-shifting ng government. Oo, so Diba? parang transition. Transition to. So kapag transition nga naman, ma-justify yung term extension. Well, mukhang abangan natin yung punto na yan. Kung talagang magkakaroon ng kaganapan. Masaya na naman to. Kasi alam mo, marami ng mga mababatas natin na nagpanukala niyan, yung term extension, lahat hindi nagtagumpay eh. Naalala ko, panahon pa ng FBR, tinangkarin yan, di ba? Panahon ng sumunod ng FBR, GMA, etc. Hanggang ngayon, ina-attempt talaga yung term extension. Mukhang kapag ka narinig ng taong Pilipino, ng mamamayan, mukhang mataas ang disgusto nila sa mga ganitong panukala. Allergic sila sa mga Allergic ganyan. sila. Oo. Ayun. But again, allergic man ang taong bayan, ngunit nakita naman natin yung ibinigay nating kapangyarihan sa ating mga ibinotong mambabatas. No? Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi natin maaaring mabigyan ng total na kasagutan itong lumalabas na agam-agam na ito. Tama ka. Narinig ko rin yung interview na yan kay Ginoong Lito Banayo. Yes, kay Lito yung kanyang Banayo. binanggit na yan. Anyway, yun po sinasabi natin. So yung dalawa, lalo hong nagpataas ng tensyon kahapon. Na matapos nga po magsalita yung Mig Zubiri at saka yung JB Ejercito na sila ay pumapanig na sa minority. Ang bilang po nila ngayon ay 11. At nananatili po namang 13. Bagamat absent si Senador Bato de la Rosa. Di ba? Mukhang walang nakumbinsi sa minority na lumipat ng majority. Wala. Wala din pong nakukumbinsi sa kabilang banda. Na galing majority, nalilipat naman sa minority. Dahil nagamit nila yung yung kasabihan ba? Na? God knows who does not pay. Di ba? Sa jeep ko nababasa yan. Sa jeep. Sa jeep. God knows who does not pay. Yung salita who does na gamit nila ron. Gusto mo marinig kung sino man nagsabi niyan? Sino ba man nagsabi niyan? Una, ang pinakabatang senadora, Camille Villar. Meron ba tayo yan? Video? Baka sabihin nyo, kayong dalawa lang nagsabi niyan eh. May video tayo? Wala pa. Ayun, wala pa. Akala ko ready na yun. Iparirinig siya na natin. Paready nyo. Para makita ng taong bayan na hindi lang sa aming galing yan. Ang pangalawang nagsabi, Senator Rodante Marcoleta. Pero ang alam ko lang siguro ayaw ko yung konteksto, kasi ang tinutukoy ata doon ni Senador Marcoleta sa kanya, kung na-qualify niya ang tinutukoy ko anya dyan ay yung mga miyembro namin. Kasi kung ikukumpara sa ginawa at sakripisyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, yun anya talaga ang man of the hour nung tagpo na yun. Yun ba anya ibabaliwalain namin? Halimbawa anya sa aming 13. Hindi kasama po yung 11, sa amin anya 13. Kapag ka meron anyang bumaliktad, yun anya magiging mas masahol pa kay Judas. Tinanong siya, ibig yung ba sabihin ay si Senator Mig Zubiri, sabi niya, hindi ko sinasama yung minority. Ang pinag-uusapan natin dito, yung majority ngayon. Yung
yung intact na. Yun, yung 13 sa sila. 13. Oo. Kapag naghudas ka nga raw doon, Oo. mas masahol ka pa kay Judas kapag ikaw ay bumaligtad pa. Bumaligtad pa sa kabila nung ginawang sakripisyo Well, daw po. pero gaya na rin na sinasabi Oo. natin, no, bilang mga mambabatas, ito yung mga statesman. May mga pinangangalaga ang imahe. Yes. At of course, magkaroon man ng pagbabago ng isip, I don't think na sa panahon ngayon. Oho. Siguro lilipas ang ilang buwan or ilang linggo o merong talagang yung sapat na dahilan Oho. para bumaligtad. Yan. Pero as of the moment, wala pa tayong nakikitang ganon. Yan. Ngayon ay tatayahin natin yan kung ito ba'y makaka-apekto nga ba kay Senator Mig Zubiri at saka kay Senator JB Ejercito sa mga darating na araw. At Ano, doon po sa ating mga tagapanood, huwag po tayo masyadong magpapaniwala sa mga chismis po na Oho. kumakalat sa ating pong internet. No po? Oho. Dahil yan po ay magpapagulo lamang. Tama. No, would you imagine yung mga pinalalabas, pinag-aaway-away na. Nako. Nung una, si Senator Loren daw. Yan, oh. Di ba? Pati yung eskwelahan na kanyang pinasukan, nag-react tuloy, ano? Oo. Di Si ba? Senator Loren daw, siya dapat ang Senate President na pinagtaksilan daw ng mga kasama. Oo, may intrigang gano'n. Oo, no? inintriga doon. So, sumunod naman, sinasabi naman na si Mig Zubiri naman daw Oho. ay maaaring makabalik. Oo. Kanina naman, ang sinasabi naman, yun namang dating Senate President. Oh, Tito Yung- Soto, Tito Sen. Hindi. Sino? Yung taga Bicol. Cheese. Oo. Lumutang nga yan bago Oo. mag-session kanina. Kanina naman. Babalik daw. So, yes. So, lumalabas talaga na pinag-aaway-away. Oho, oho. Tapos, lumabas din kanina Oho. na si Gatchalian naman. Ganun may lumutang. Ay, hindi ko magiging narinig Senate yan. President. Oho. At dahil lang daw kay Chis Escudero, kung kaya't hindi raw natuloy. Dahil ayaw nga ni Chis Escudero na si Gatchalian daw ang umupo at kailangan siya. Ganun. Oo, so makikita rito na talagang pinag-aaway-away ang Senado. Oho. Ay siguro sa kapanahunan ngayon, sa nangyayaring sitwasyong ito, na merong matinding kontrobersiya na nangyayari, nagkaputukan dyan, ay siguro matama lamang na magkaisa Oo. ang mga senador dahil maari po itong maging president, hindi man po ngayon, maaring mangyari ito sa ating mga susunod na panahon. Kung kaya Bilang mga honorableng tao, dapat hindi Yes. makikita ito, no? Oo. At saka institusyon ito na kinikilala sa buong mundo, eh. Yes. Ngayon, pinipick up na ng ang wires, ha? Mga international news. Yung nangyari dyan sa Senado natin. Ay, naku. Pero ikaw ba, Kuya Benny, sa tingin mo, yung 13, magiging solid na nga kaya ito? well, sa kasalukuyan, ang masasabi natin, magiging solid ito. Yun. Sa kasalukuyan, no? Ako sa tingin ko, yung una, yung Loren Legarda, sa tindi na ng presyo na ginawa sa kanya, at social media, siguro baka may mga personal call pa yan, ano? Mukhang hindi na pa-pressure, eh. Dahil, again, no, may mga prinsipyong tao ito, mga statesman ito. Kung kaya't sa kasalukuyan, talagang wala ka makikitang... kasi magbumukhang magbumukhang batang na pabago-bago ng isip. Bagamat sa social media tsaka sa personal yung atake kay Senadora Loren, ha? Yes. Di ba? Bilang isang babaeng magbabatas, eh. Kita naman talaga na Napaka-personal, ginamitan talaga ng Black propaganda. black prop talaga. Black propaganda. Special operations ang Oo. ginamit. No? May ano pa talaga, yung tinatawag na character assassination, ano? Pati eskwelahan na pinasukan, nag-react, Oo. eh. Di ba? At saka ang... Napaka-petty nung ginawa. Oo. Oo, at napakabastos. Para bang alam nyo, yung ganyang eskwelahan, kung kayo may pinag-aralan, hindi nyo naman gagawin yan. Oo, ano ba naman? Hindi naman nag-apply yung tao para ilagay nyo. Kayo naglagay niyan, tapos tatanggalin nyo kung gusto. Abay, Ay, nako. napaka... Pangalawa, ang matinding pressure din kay Senador Jinggoy Estrada. Pagkatalo mo ba, ayaw ko kung napansin mo, Kuya Benny, di ba kahapon pinag-uusapan natin, nung sila ay nag-session, kasi ina-expect yata, Senador Jinggoy talagang, hindi naman panakot, in a way na panakot, kundi pressure. Pagkatapos ng programa natin, napansin natin, ako nakita ko sa social media, biglang naglutangan na yun ang statement ng ombudsman Nakinasuhan na. na siya ay kasama na sa ipa-plunder. Lumabas nga sa, ayaw ko, kung nakakita nyo, bagamat walang pangalan,
Pero parang ang pinatutungkol ang Senador Jinggoy eh. Hindi, pinangalanan. Ganun ba? pinangalanan Yung na talaga. lumabas sa media, yung social media, nakalagay, lipat o plunder. Ganun ang ano. Hindi na pinangalanan yun. Hindi pa, yung una, yun ang una eh. Lilipat o plunder. Ay ako sa tingin ko, parang ang pinatutungkulan doon, Senador Jinggoy Estrada, ay hindi lumipat. Naglabasan ngayon ang mga plunder case po niya. Na yun ay kasama na siya sa pinakakasuhan dyan sa flood control scandal na ito. At ang sinasabi naman, ba't nauna yung Senado? Oo. Nasaan naman yung sa Kongreso? Di ba? Yun, oo. Bakit siya lang? Yun ang mga naglabasa naman sa social media. Yan. Isa rin na may matinding pressure. Again, kino-qualify natin kasi ang ginagamit sa iba panakot eh. Ako naman, meron kasi napipressure na hindi naman natatakot eh. Di ba? Na-pressure ka anyway. Pero ang gamit nila ay isa sa mga pinipressure din daw, yung Joel Villanueva. Yes. Di ba? Pero hindi sa kasama doon. Sa ibang ko lang sa bagamat doon sa Sa rekomendasyon. kasalukuyan, hindi pa kasama. Yun. Pero doon sa rekomendasyon ata ng partial report ng Senate Blue Ribbon Committee, kasama sa ipa-plunder, Kaya ba? hindi pa natin nababasa dahil nga hindi pa napipirmahan. Hindi, meron siyang sinumite ngayon sa ombudsman nung Monday. May sinumite na si Senador Ping ng mga based sa kanilang recommendation at ang dapat na makasuhan, si Escudero, Jinggoy Estrada, at saka yung paano isasubmit sa ombudsman ang isang report na partial. na partial? Yun na nga. Pero tinanggap Tinanggap ng ombudsman, kaya nagpa-press con nga kahapon yung Miko Clavano at sinasabing titingnan daw yan. Kasi kung magkakaroon nga naman ng pagong pamunan ng Blue Ribbon Committee, Kuya Benny, baka mabaliwala yun. Di ba? Kasi kung magkakaroon ng additional report, kung sino man ang mabubuo at bubuo ng Blue Ribbon Committee, yung partial na yun, dudugtungan yun. Diba? So kung ang ombudsman umaakto na po doon sa partial report, pag inadapt nila yon, ibig mo sabihin, ipa-plunder case din nila, yun ata ang panakwa, yun ata ang pang-pressure Mukhang doon ang direksyon. Yun ata ang pang-pressure. Na kapag ka na-plunder ka, no bill recommended na naman yan, baka magkita kayo ng kumpare mo. Sa kulungan. Na naman. Pero baka daw meron silang bagong kasama pag nagkataon. Yung Joel Villanueva daw. And talking about yung kulungan, mukhang talagang hindi maganda yung pagkakakulong ngayon kay Bong Revilla. Gano'n, Kay dating Senator Bong Revilla dahil talagang isinama nga siya talaga sa mga preso talaga. Doon sa selda nila, meron siyang kasamang 5 ba o 4 na na bilanggo Bagamat ang sabi diyan dati, sige, sumuko ka na. Mga 1 araw lang, 2 araw, lilipat ka na namin sa Campo Crame. Parang yun ata sa mga naging pangako sa kanya, wala ata natupad Sabi, hindi, magbibil ka. Hanggang ngayon, hindi pa rin makabil. Bagamat sabi nung abogado niya nung nakaraan, ma-approve na ho yung aming bail petition. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin yung Senador Bong Revilla. Mabigat. Tignan natin kung ano magiging kaganapan ukol sa bagay na yan, Kuya Benny. Ma-action pa rin po ang Senado hanggang oras na ito. Anong oras na ba? 5:35 ng hapon. May session ba ang Senado ngayon? May session? Ayun. Walang nangyayaring palitan. Ayun. Kausap ko po yung aming. Hanggang ngayon, wala. Sana naman, Kuya Benny, bagamat napaka-slim, 13-11. Di ba? Dalawa lang ang makuha. Very volatile ba or fragile? Yan ang sitwasyon ngayon, Ito sitwasyon ngayon sa Senado, So, walang Kasi yung siyam na dati na, mukhang solid na yun Yung tatlong swing vote. swing vote, yun ang Kung halimbawa, makakuha sila. Kasi ang isa sa mga pressure din yun, yung magkapatid na bilyar. Ang magkapatid na bilyar po ay meron naharap ngayon sa usapin din, yung kaso ng insider trading. Yes. Yung kanilang mga kumpanya. Pero Diba? mukhang pinaninindigan na rin. Oo nga, So, yun ang mga pang-pressure ngayon. Ay, nako. Mamaya, pag-usapan natin yung may kinalaman sa impeachment. Kung ano na po ang latest ukol sa bagay na ito. Yes. Bagamat kahapon ay natinanggap na po ng Senado. So, isa po sa mga abangan pa natin, solid ba
ang 13? Wala bang mapipresyo sa mga ito? Sino daw kaya ang sabi nga ni Senadora Camille Villar at saka Senador Rodante Marcoleta, sino ang mas masahol pa? Kanino? Kay who does? Who does not pay? Who does not pay? Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Ayon, mga kababayan, ako ang Bali Pinoy, napakahilig sa kape. Ito po, Empire Coffee, your barista quality type of coffee without the hassle. A pure coffee beans, all natural, no artificial sugar or sweetener. Serve hot or cold for refreshing twist. Your perfect sip anytime, anywhere. Empire Coffee, your coffee in a bag. Mabibili ito sa REH Central Office sa San Fernando, Pampanga, REH Caloocan Satellite Office, REH Kings Empire Corporation branches nationwide, at online store, TikTok, Shopee at Lazada. Uy, tamang-tama ito. Sana sa isang araw, Ate Sam, yan ang ating serve itong hinihigop namin kape. Diba? Pwede palang iced coffee yan. Hindi sigurado masarap yan. Ay, oo naman. Oo. Maiba naman. Bumati muna tayo. Bati muna tayo sa mga nanonood sa atin. Sige. Sa ating mga fans club. Okay. Sige. Yeah. Mamaya. Tuloy na. Ito. At nanonood sa atin ngayon si Homer Nang ng Remate Bowlers at si Freddy Nang ng Kamanaba Press Oy, Corps. Freddy. At si Direk Ricardo Selvido. And of course, ang ating suki, Minerva Season. No, at sinasabi rin dito ni Aida Flora na nakakahiya na po Nako. ang mga nangyayari sa ating bansa. Sana po mapag-isipan nila ang salitang professionalism Yan. kung may kahihiyan pa ang ating mga senador. Bilang mga honorableng tao, pinagpipitaganan, dapat sa inyo unang manggaling ang mga bagay-bagay na yan. Dahil Diba? mukhang nawawala na yung ng institusyon yung respeto ng tao sa institusyon, iba na eh. Ayun, Isang expert sa baril, Kuya Benny, ang nag-text sa atin sa katauhan po ni Kuya Just Vlog. Sabi niya, may Ronnie kit na pang 9mm. May Ronnie kit din na pang caliber 45. Semi-automatic lang po siya. Pero pwede po lagyan na accessories para mag-full automatic. Pero bawal po yung sa batas pag ang semi-automatic ay ginawa mong full auto, lalo kung lisensyado po. Yun pala yun. Kung may hawak naman ay formal military, pwede siguro gawing full automatic yun. Hindi, depende sa lisensya mo. Ganun pala yun. Salamat, Kuya Jazz. Sabi niya, pagka nagpunta pa kayo sa amin, mag-firing ho tayo. Ayan, meron doon silang firing range pala ngayon dyan. Yung grupo nila Kuya Just Vlog na La Union Top Gun Shooting Association. Wow. Yan. La Union Top Gun. Yan. Pagka Top Gun ba, wala yung Top Gun? Wala ng top. Ito. Happy 80th birthday Ay. kay Mardonio Biloria Banag, Senior ng lokal ng Natividad, Pangasinan. Yan. Happy birthday din kay Benjamin Maborang Jr. ng Makati. At happy birthday kay Jojo Arevalo Camillo. Yan. Bay Jojo, kilala ko yan, cameraman natin. Happy birthday din po sa aming tagapangasiwa Generico Yan, Gamboa ng Cotabato North, at happy viewing po sa kanyang may bahay, Caceres Gamboa. Pagbati po mula sa CTN family. Iyon. Ang mga taga Bilbao, Spain naman, happy birthday po kina Kuya Julius Lansangan at Jinky Tangonan at Harley Alcantara po. Salamat, Kuya Jen at Kuya Benny. Mula po kay Kuya Patrick Magsino. Si Ate Julie, may pinababati kahapon Nako. Ito. Jen, nako. Ngayon ko lang nalaman, talaga palang nakatutok sa inyo ang mga taga Texas, US of A. Pakisuyo namang batin sa SGM, Ka Vicente Ramos, Josie Tiglao,
Ramel Aquino ng Kelin, Texas, USA. Loti Sioson, Lormi Thomas, Sierra Caloy at Cora Ocampo ng Kelin. Kelin po ba yung lugar ninyo? Ayun, talagang avid fan daw po ng palatuntunang saganang mamamayan. Salamat po ng marami, Ate Julie. At kahapon po ay tumawag din sa atin para batiin ang Kuya Erman Abolo. Kuya Erman, birthday niyo pala kahapon, ano ha? Happy birthday. Happy birthday po. Hindi ko na late ko nang naalaala. Tapos na po yung programa. Pero belated happy birthday po, Kuya Erman Abolok, na lagi din pong nakasubaybay sa ating palatuntunan. Ayan. Oy, ito na, Kuya Benny. Totoo pa rin sinabi mo. Ito totoo. Ang latest daw po, dyan sa Malacanang, nilinaw po ni Justice Secretary Frederick Bida na base po sa mga ebidensya na nakalap nila, malinaw, Kuya Benny, tamang-tama para ka ng assessment mo, sabi niya, hindi inatake ang Senado. Di ba? Sinabi niya ito sa press conference sa Malacanang kung saan ipinakita niya at na Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Jose Melesio Nartates Jr. ang kuha ng CCTV mula sa DSIS at Senator Building. Pero sa tanong kung stage o sinadya ang nangyaring putukan ng baril sa Senado, nilinaw ni Secretary Bida na hindi pa sila umaabot sa naturang konklusyon. Yun. Mahirap naman kasing i-stage yun, no? Ano ha? Hindi yun. Pero again, sa atin dito, sa ganang mamamayan, ang nakita nating malalim na usapan dito ay yung kakulangan ng komunikasyon between the NBI and the Senate. Ayun. Yung coordination nila, yun ang problema nating nakikita talaga rin. Kasi kung may coordination, hindi magkakaroon ng putukan dyan. Yes. Tsak yun. Hindi, sabi nila kasi, hindi, nag-coordinate kami sa naunang Senate President kay Tito Sen Maaga pa lang. Ang problema, nagpalitan, hindi kayo nag-coordinate sa bagong Senate President. Yes. Kay Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi lang man kailangan sa Senate President makipag-coordinate, kundi sa OSAA. Ayun, oo. Dahil sila yung security ron eh. So, anything na makita mo within the perimeter na may dalang armas, alam mo, NBI yan. Alam mo kung sino yan. Di ba? Lalo pa nga, ang OSAA chief ay nagpalitan din Di ba? Yes. So dapat ang naging SOP doon, mag-coordinate ka sa bagong OSAA. Yes, Sino correct. yun ba? Sa Monte ba yung una? Samonte, General Samonte. Tinanggal siya at ang ipinalit nga yung Aplaska. Bagamat dati na rin yung Aplaska di ba? Binalik lang. Kaya dapat ang ginawa ng NBI doon, nag-coordinate din po kayo ng panibago. Yes. Bagong Senate President, bagong OSAA Yes. chief. No? So, para naiwasan sana. Yung coordination lang talaga. Alam nyo, very simple SOP yan. Yan kahit na saan, kahit na anong government agency, enforcement or alam naman natin. Lalo di baril, no? Kapag pumunta ka sa jurisdiction ng isang ahensya, abay kailangan ka makipag-coordinate. Yan. Napakalinaw po noon sa batas. Lalo na kung kayo mga armado. Yes. May baril kayo magkabilang panig. Ang dami na pong nangyari ganyan. Anong Na tawag nagkaroon doon? ng misencounter. Misencounter. Nung naimbestigahan po, walang proper coordination. Yun hong, anong tawag nila doon? Yung, di ba pagka may ganyan yung, nakalimutan ko. Basta walang coordination. Ang mga taga Cebu City, sabi po ni Kuya Alan Nuevo. Kuya Alan, maraming pong salamat ha. Nanonood ho pala sa atin ang mga taga Cebu City. Masaya pong nakasubaybay sa palatuntunang saganang mamamayan. At ang Kuya Benji Mutya naman, sabi niya, ang mga taga Karkar City ay nagdiriwang po ng birthday ng Ka Abner Flores. Nanonood kayo. Ka Abner, happy birthday po sa inyo. Mula po sa Karkar. Sa Karkar ang pinakamasarap na lechong Cebu, di ba? Nandyan. Ang sarap. Oo. Kuya Benji, yung pata. Tsaka yung tenga. Ang ipadala mo sa amin ni Kuya Benny, masaya na kami. Ay, Uy, sa dami ng pinag-uusapan ngayon, ha? Natatabunan itong hakbang na ginagawa ni Senator Robin Padilla, ha? Ano sabi? Yung pagpapatanggal sa K-12. Ganun ba? Parang ang pinatutupad na ata ngayon ay yung K-10 na.
K-12 pa rin. K-12. Di, meron na raw yung curriculum na K-10 eh. Oh, Well, anyway, sige. Sa sabi kanya, niya? nais niya itong nagkaroon ng aksyon sa Senado na nais niya itong patanggal at ibalik, no? Gawin uling 6 years ang elementary at 4 years ang high school. Ganon okay. ulit bago mag-college, no? Dahil eto naman, sa nakikita natin, no? Abay, sasangayunan to ng mga magulang. Aba, oo. Dahil sa hirap nga naman ng buhay ngayon, yung 2 taon na ititipid nila, Oo. lalo na sa oras at sa pera, abay makakapagtrabaho na yung mga anak nila. Totoo. O isipin mo, dagdag mo 2 taon yung kanilang pag-aaral. Oho. Abay talaga nga namang napakalaking pahirap sa kanila nito. Ayan. Diba? Kaya't although natatabunan itong storyang ito, sana'y maging malakas ang boses ng taong bayan na suportahan nyo. Eto, para lang, alam nyo, kumikita lang dito yung mga paaralang yung mga cottage industry. Ginagawang hanap buhay talaga ang Meron pa ba hanggang ngayon dyan? Ha? Meron pa ba hanggang ngayon? Meron pa rin. Edukasyon talaga. Ang iba ata dyan, nagsara na kasi nalugi na eh. Lalo nung panahon ng pandemya. Yeah. Wala na nag-enroll. Ay, nako. Ay, sa Kamara de Representante kanina, teka lang, nagkaroon, ano bang latest natin sa Kamara? Kasi nag-press con po kanina ang 11 prosecutor. Sa Kamara de Representante, sa pangunguna po ni Congresswoman Beatrix Jerbil Luistro, plus 10. So 11 silang lahat. Yung 11 prosecutors. Mukhang handang-handa na raw po sila sa pagharap diyan po sa impeachment court, Kuya Benny. Tignan natin. Kasi po, magiging ma-action din ang mga tagpo sa mga susunod na araw kung ang pag-uusapan ay may kinalaman po sa impeachment. Yeah. Pero siyempre, bagamat, ano ba yung latest? 10 days ang dapat sumagot si BP Sara? Yes. Plus 5 days sumagot naman ang prosecution panel. Yes. Yung parang yung sagot naman nila, galing naman doon sa sagot ni BP Sara. Ayan, sabi po sa press conference kanina, in-announce po ni Batangas Representative Jerbil Luistro, yung panel ay gumagawa daw po at dinidivide na raw po yung kanilang responsibilidad sa loob ng 4 articles of impeachment. At ganoon din daw po, pinangalanan ang mga miyembro ng anong tawag natin doon? Prosecution team. Congresswoman sinama ba ito si Rene Co? Hindi. Ginawa lang siyang spokesman. Spokesperson. Spokesperson lang siya. Yeah. Ng Ang kasama Kabataan ay Party List. si Laila De Lima, si Bagaw, kasama rin ata. Yan. At ito, House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adjong, sila pala magiging spokesperson at saka itong si Rene Co. Ayun. Yun nga po ang binabanggit nila. Bawat isang prosecutor daw po ay naka-assign sa at least ay 2 articles of impeachment. Kabilang daw po yung pag-share ng burden ng presenting, pag-presenta ng ebidensya at ang pag-examine sa mga witness. At ganoon din daw po yung pagdepensa sa mga charges laban po sa Duterte, kay Inday Sara Duterte. Ayan. At binibigyan din daw po ng prosecution panel na hindi na po no longer discuss the merits of the impeachment case sapagkat already, sabi niya, naipasok na raw po ito sa kanilang appearances bilang public prosecutor sa Lunes. So wala pa yung public prosecutor, no? Wala Kung pa. sino-sino. Yung 11-member lamang po ng prosecution na mga miyembro po ng Kamara de Representante. Ayan. Yeah. Sa part naman ng Senado, ano na ang latest may kinalaman po dito sa impeachment? Maghihintay ata tayo. Ayun, nabanggit nga, 10 araw, etc. Yun po. Hintayin natin yung 10 araw na yan. 10 calendar days. Pero base sa nasagap natin baka mas maaga pa dyan ma-submit. Dahil talagang handang-handa sila oo. Ayun.
Ay, pero siyempre susundin pa rin yun, ano? Oo, siyempre, susundin pa rin yun. sa buong So, araw. 15 days. Hindi maaring sumobra. Oho. Maaring umiksi. Umiksi. Yes. Plus 5 days. Pero yun nga ang tanong ko doon, Kuya Benny, wala pang confirmation tayo, aabutin ng sine-die adjournment eh. So kahit pa naka-sine-die adjournment, pwede sila magpatawag ng hearing? Well, base sa narinig natin, ang sinasabi, hiwalay Oo, ang well, trabaho usaping nila. Senado at Oo. hiwalay ang impeachment court. So yun nga. So ibig ko sabihin, Maaari. so pwede silang... Pwede nilang ituloy. Kahit Kahit na nakareses sila. Kasi kung nakareses sila, ang balikan nila niya sa zona na ng Pangulo eh. So, aakto sila ngayon bilang senator judges, hindi bilang mga mambabatas. Hindi. Ayun. So, kahit na kasi-sine-die adjournment ang Senado, ay Well, tuloy yan ang trabaho nila. sinasabi ng ilan. Oho. At hintay natin, tignan natin kung ano magiging aksyon. At magkakaroon pa ng mahaba-habang balitaktakan yan. Oho. Ayan. Sige po. Ay, mayroon lang pala tayong announcement. Ano, ha? Yung aking mga kasama sa training ng motorcycle ng HPG. Meron daw pong HPG NAG Anniversary Ride 2026. Ito daw po ay sa May 30, 2026. Saturday po ito. Subic Convention Center sa Olongapo City. Tinatawagan daw po yung graduates ng MCRC, EMCRC, MRST, SMRC, at ang organic HPG personnel. At open daw po ito sa lahat ng mga motorcycle 400cc and above. Ayan, magparehistro na raw po kayo sapagkat yan ho pala ay isasagawa sa Mayo at 30. Ngayon, habang may panahon pa po kayo. Ikaw ba nakapag-training ka ng motorcycle safety riding, HPG? Hindi pa. Ay, hindi pa ba? Pero Mag-schedule tayo dyan, Kuya Benny. nag-ano rin ako, Oo. nagmamotor din ako. Yun, mas maganda rin na dyan para kapag ka may mga lakad yung HPG, pwede ka nilang isama. Yes. Lakad lang hindi kayo magmumotor. Bagamat marunong ka. Ay, yung iba kasi, nag-training lang sa highway patrol eh. Oho. Magkakaroon ng blinker tsaka wangwang yung kanilang motor. Ay, bawal yan. Hindi, ito po sa riding, safety dapat. Safety. At saka parang ginagawa yata ang force multiplier ng HPG ito, Kuya Benny. No? Yeah. Yan. Maganda rin po yan para alam natin ang mga dapat pong gawin ng ating mga nagmumotorsiklo. No? Importante meron tayong proper training. Mayroon pa? Marami pa yata. Marami pang nangyayari diyan sa Mag-aabang pa tayo. Oo, mag-aabang pa tayo. Ay, no? sige. Pero again, doon po sa mga magulang na po, kukunin po namin ang inyong pansin. Oo. Maging alerto po tayo sa paggamit ng cellphone ng ating mga anak. Ako, tama-tama. Binanggit mo yun. Saglit lang, 1 minute. 30 seconds. Ang dami kong tinatanggap na text, Kuya Benny, at talagang ito nagmamakaawa na dyan. Please lang, ipanawagan nyo naman po sa PNP, NBI, tsaka yung DICT, laganap na naman daw po ang mga online sabong. Ganon. Online sabong, Kuya Benny. Paano bang gagawin natin dito? Well, ito po illegal, ha? Illegal po ito. Siguro tawagan natin ng DICT bukas sa ating susunod na programa para makapanayam naman natin at kung ano ba ang mga aksyon. Alam mo, ang masakit kasi, ang ginagawa ng gobyerno ngayon, pipigilan yung illegal na pasugal tapos irerekomenda yung pasugal na mayroong lisensya ng pagkor. Okay. May permit ng pagkor. So, parang hindi rin natin napigilan na yung mga hindi dapat magsugal, nagsusugal. Oho. Alam mo, hindi gaya nung unang panahon na ang nagsusugal, yung may pera. Oho. No? Ngayon kahit walang pera. Kahit walang pera, pwede ka na magsugal ngayon dahil Grabe. cellphone lang eh. Oo nga. Di ba? no? So ngayon, kung ang pera mo yung 100 na dapat sanay kahit paano may pambili mo ng konting ulam, Oo. abay wala na. Nako. Maisusugal mo pa. Oho. Kaya pagkarating mo sa tindahan, mangungutang ka Ang na. ginagawa daw pa ito, may mga agent, authorized agent, yun yung nagsasend. Yes. Kasi dati makukuha mo sa Facebook, di ba? Online media. Ngayon pala, agent to agent na. Yes. Grabe, ano ha? Please daw po, PNP, yung CICC, yun pong CIDG, tsaka NBI. NBI, dito kayo kailangan. Hindi sa Senado. Di ba? Ipatigil niyo po ito. Nako, sa ibang araw, no ha? Salamat po ng marami sa mga nagpapadala sa atin at ang kanilang panawagan sapagkat nahuhuli daw po nila kanilang mga anak. Akala sa loob ng kwarto, yun pala, nagtatalpak
Tumatalpak No, sa sabong. talpakan doon sa sabong, no? Pero para ho makatulong kami ng talagang lubusan, ipadala nyo lang po yung link sa amin. No, ho, kung meron po kayo ng link at ipadadala po natin sa mga kinaukulan para Yan. ma-actionan yan. Ayun, bago kami magtapos, happy birthday po kay Carey Arizala Jr. Nako, pakibati daw po sa birthday ba? Salamat po for greetings din po ka Antonio Doydoy, ang pangalawang tagapangasiwa po ng Southern Leyte. Ayan. Birthday ba ng Carey Arizala? Binabati lang. Viewing. Akala ko pa naman birthday ngayon. Yun, ha? Mukhang gusto mo maramdaman yung ano. Alam mo kasi pag ganito po bumabati kami ng birthday, gusto po namin nararamdaman namin yung birthday nyo. Namamantikasan yung uso namin. Kaso wala po eh. Carey, happy birthday po. Happy viewing po. Happy viewing. Ayan po. Miss ko na po kayo. No, ha? Ayan. Paano? Ganyan talaga. Napaka-iksi talaga ng oras natin. Yan. At lagi nyo po kami susubaybayan na bukas po ang inyong lingkod pa rin po ang uupo rito dahil ang partner po nating si Nelson Lubao ay nasa malayong lugar. Hanggang sa susunod po nating balitaktakan. Yan. Bye!